Kaya ba nating makontrol yung mga nangyayari sa ating buhay? Kaya ba nating diktahan ang mga pagkakataon at umayon ito sa ating mga plano? Kaya ba nating gumawa ng direksyon ng ating buhay ng sarili lang natin ang inaasahan natin? Sa banal na kasulatan, sinasabi doon yung sovereignty of God at ang Diyos ang may control sa lahat ng nangyayari sa mundo at sa lahat ng nangyayari sa bawat isang tao. Sa Proverbs 16 verse 9, ang sabi rito, a man's heart plans his way, but the Lord direct his steps. Sa verse na ito, pinapaalala sa atin na maaaring may mga intention tayo sa buhay, may mga gusto tayong mangyari. Pero ultimately, ang Diyos pa rin ang siyang masusunod. At ang Diyos pa rin ang nag-guide sa ating daraanan. Sabi pa sa Isaiah 55 verses 8 to 9, the Lord declares, for my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord, for the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. This highlights that God ang siyang may pinakamataas na wisdom, ang siyang may pinakamataas na understanding, and He holds ultimate authority sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kapatid, malinaw na hindi natin kayang gawin ang mga plano, hindi natin kayang magtagumpay, hindi natin kayang papangyarihin yung mga gusto nating mangyari nang sa ganang sarili lang natin, yung aasa ka lang sa sarili mong lakas, impluwensya, sarili mong talino, itaas mo ang sarili mo na magaling ka. Hindi kapatid, lahat yan ay merong permiso ng ating Panginoong Diyos. At kung ikaw naman ay uncertain sa buhay mo, feeling mo walang nangyayari sa buhay mo, kapatid, in times of uncertainty, it can be comforting na maalala natin na si God ay aware sa lahat ng mga struggles natin. He cares for us deeply. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter 5 verses 7, we are encouraged na ibigay sa Kanya, isurrender sa Kanya, cast all your cares upon Him. Magtiwala tayo na kung ano man yung nararanasan nating hirap, pagdurusa, His plan can bring peace amidst life's chaos. Maraming pangako ang Panginoon. Mahigit 10,000 pangako yan. Makakuha ka lang ng 1, 2, 3 pangako ay isa ng spiritual leap at yun ang panghawakan natin. Kaya kapatid, hindi mo kailangang malungkot, hindi mo kailangang magdusa. Kung may mga nakikita kang nagtatagumpay, iba ang plano ng Diyos sa kanila at iba rin ang plano ng Diyos para sa iyo.